Isang mapagpalang araw ng Thursday, November 28, 2024 sa iyo kabayan. Narito po ang latest update natin ngayong araw na ito. Kabayan, marami pa rin po tayong weather system na siyang nakakaapekto at nagdadala ng pag-ulan ngayong araw na ito sa ating bansa. Unahin na po natin ito pa rin pong northeast monsoon o hanging amihan kabayan na patuloy pa rin pong nakakaapekto dito na lamang po sa may Ilocos region. So asahan natin kabayan na magkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains, mahinang pag-ulan na lamang po at wala po itong significant impact dyan sa Ilocos region. At dito naman kabayan, narito na po itong shoreline. Ito po yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Ito po ay directly nakakaapekto dito po sa may Cagayan Valley and Cordillera Administrative Region. So asahan natin sa area na yan, magkakaroon po tayo ng cloudy skies with rains and thunderstorm. Dahil sa pagulan na dulot nito kabayan, posible po itong magbunsod sa pagkakaroon po ng mga biglaang pagbaha and landslide. Kaya mag-ingat po tayo kabayan dahil posible pa rin po ang malalakas na pag-ulan dulot po nitong shoreline. At ito naman pong isa pang weather system, ito pong Intertropical Convergence Zone o ITCZ kabayan, ito po yung pagsasalubong ng hangin mula sa norte at south. So ito po kabayan ay particularly nakakaapekto dito po sa may Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Southern Leyte, Bohol, Siquijor, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kaya asahan sa mga areas na yan ang pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat. Dahil nga dyan kabayan, posible po itong magbunsod ng mga biglaang pagbaha and landslide kaya tayo po ay mag-monitor kabayan. At dito naman sa atin sa Metro Manila tilang natitirang bahagi ng ating bansa, asahan natin kabayan na pagdating sa umaga at tanghali, maaliwalas o mainit ang panahong aasahan pero pagsapit ng hapon at sa gabi, posible pang pagkakaroon ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. So posible po tayong makaranas ng mga biglaang pag-uulan na may kasamang kulog at kidlat at ingat tayo kabayan dahil posible po itong magdulot ng mga biglaang pagbaha and landslide during severe thunderstorm. So ingat tayo dyan kabayan. At dahil nga dyan sa ating mga weather system, inaasahan din po kabayan lalo na po dito sa epekto ng ITZZ. Ito po ay magdudulot kabayan ngayong araw na ito hanggang Biyernes, November 29, ng moderate to heavy rain na pag-ulan 50 to 100 millimeters dito po sa mga dito po sa area ng Southern Leyte and Dinagat Islands. So posible itong magdulot ng mga localized flooding. Pagdating naman ng Biyernes ng hapon hanggang Saturday ng hapon, November 30, asahan ng moderate to heavy rain dito sa may Aurora and Quezon. Localized flooding po ay posible pong mangyari. At pagdating naman po ng Friday afternoon, kabayan, and Saturday afternoon, November 30 pa rin, dito naman po makakaranas kabayan ng moderate to heavy rain sa may Eastern Samar and Dinagat Island. At yan po kabayan, yung pag-ulan na yan po yung magiging impact nitong ITZZ o Intertropical Convergence Zone at nitong shoreline. Kaya yung mga area po na nabanggit, tayo po ay mag-ingat at maging alerto dahil nariyan nga po ang posibilidad ng pagkakaroon po ng pagbaha. At dako naman tayo kabayan, ano bang inaasahan nating air temperature ngayong araw na ito? Sa Lawag, posibleng umabot hanggang 31 degrees Celsius, Tugigaraw, 29 degrees Celsius, Baguio, 23 degrees Celsius, Metro Manila, 32 degrees Celsius, Legazpi, 32 degrees Celsius, at sa Tagaytay po ay 30 degrees Celsius. Sa may Calayan Islands, 33 degrees Celsius, Puerto Princesa, 32 degrees Celsius, Iloilo, 32 degrees Celsius, Tacloban at Cebu, 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 33 degrees Celsius, Davao, 32 degrees Celsius at Zamboanga po ay 34 degrees Celsius. Kaya kabayan, pinag-iingat ang lahat dahil posible nga po ang pagbuhos ng ulan dulot po ng ITZZ, shoreline at nito pong hanging amihan. So kabayan, asahan din po natin na pagdating po nitong
Disyembre, inaasahan kabayan na posible pong merong 2 bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung tatawagin natin na may local name na Bagyong Kerubin at Rumina. So yan po ay posible pong mangyari kabayan. Inilabas na po yan na forecast ng DOST Pag-asa. Ito po ay hindi panakot kabayan, kundi ito po ay magsisilbing paghahanda sa atin kung sakasakaling mangyari ito kabayan. Dahil may mga posibilidad po talaga dahil alam naman natin dulot ng climate change kaya napapadalas din po bigla ang mumuo po ng mga sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero kung ang tanong mo kabayan, may bagyo ba ngayong araw na ito, November 28? Ang sagot kabayan ay wala pa po. So klaro at malinis pa po ang loob at labas ng Philippine Area of Responsibility kaya wala po tayong dapat na ipangamba. Ang kailangan natin kabayan ay maging bukas ang isip at hindi laging isipin na ang mga ulat panahon ay lagi na lang panakot. Kundi ito po ay isang paghahanda kabayan kung sakasakali mang dumating itong mga bagyo na to kasi hindi naman po natin mapipigilan. Pero ang kailangan po natin ay paghandaan kabayan. Kaya para may update pa kita sa susunod na ulat panahon, ako po ay makikisuyo ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell kabayan para updated ka pa sa ating susunod na ulat panahon. Ingat kabayan, have a safe day po sa lahat. God bless po sa inyong lahat.